Okay, so again, welcome back sa klase natin. Our topic for today is nakafocus lang doon sa isang part ng statistics natin. Okay, remember that we have descriptive statistics tapos inferential statistics. So yung topic natin for today is the descriptive one. Okay, magpo-focus muna tayo dito and then we'll learn on how to compute some things regarding statistics. Okay, so umpisahan muna natin itong discussion natin doon sa sa kanyang pagkaka-define noon. Okay, sabi nga natin descriptive statistics is just used to define the output from the data collection from your population or samples or samples. Okay, so descriptive statistics are used by researchers to report on the population and samples, kung ano man yung nakolekta nilang mga info doon, okay, kung nag-survey man sila or what, okay, nagkaroon man sila ng mga interviews, okay, they are just, or this is just used to present what is really present doon sa natin, sa pagtanong natin sa mga hindi na natin dinadagdagan pa ng mga questions like what if and na makakapagpabago ng answer nila. Okay, in sociology, sabi dyan, summary description of measurements or variables taken from about a group of people, sabi nila. Okay, descriptions of measurements, just like how do you rate a restaurant, okay, how do you recommend this food na kinainan ninyo. Okay, may mga times din naman that these measurements are kumbaga binago rin nila based on ano yung gustong palabasin doon sa study. Kunwari, meron tayo nung study about gaano ba kabilis tumaas ang inflation. Ayan. Kunwari, in the month of June, okay, nagkaroon ng survey. Okay, the same population and then the same questions, nag-survey ulit sila ng July, okay, and then August, and then September, and then October. Okay, hindi naman nila binago kung ano yung mga questions, hindi naman nila binago kung ilan yung mga income ng mga taong yon, but they are just collecting the data from the people with the same inputs doon sa nila, sa kanilang dating survey na inaansaran. Okay, after that, isa-summarize natin yon at saka i-define natin yung mga numbers na nakuha natin sa kanila. Okay, that is a descriptive statistics. You describe the data that you gathered from June, and then the data that you gathered from July, August, September, October, with the same population, the same sample, the same variable, lahat the same. Wala namang nagbago. Pero tinitignan lang natin kung nagbabago yung answer nila doon sa oras na inansaran nila yon. So that is just descriptive. We are not tinkering or nag-alter ng mga conditions doon sa question na pwedeng makapagpabago ng answer nila. Sila ang nagsasagot na mismo doon na wala tayong kinalaman. Okay, so by summarizing information, descriptive statistics speed up and simplify the comprehension of a group characteristics. Okay, doon natin nakikita that this descriptive statistic is really powerful when it comes to numbers. Okay, meron tayong time na gusto nating patunayan ng isang bagay and we just need number, 'di ba? Like
kunwari 20 out of 25 people recommend that this is a brand na mas okay compared dun sa kabila. Okay, or let's say 30 out of 40 students experience problems regarding internet connection nila out of their household. Okay, so may mga ganon na study. Okay, sinasummarize natin yun in order for us to present something. But sometimes we need to back up that by means of computation and other details pa. Okay? So, saan ba nanggagaling yung mga data? Sabi nga natin, pwedeng manggaling yun sa isang group of people, pwedeng buong population, pwede rin naman sample. Okay? Pero, all we have to do is to choose either of those two. Pwedeng lahat na. Yun nga lang, pag lahat, marami kang may encounter na iba-ibang answer nila. Okay? Or may mga iba na may bias ang ating mga respondent na hindi nila alam kung ano yung sinasagutan nila. Okay? Or hindi sila nababagay doon sa grupo na dapat sasagot. Okay? So, sample is being filtered out doon sa population. Kaya ang ginagawa ng iba, pipili sila ng mga representative doon sa population. And that sample must contain all of the characteristics na meron sa mga nasa population. Okay. Kunwari, nag-survey ka ng mga students. Okay. Tapos, ang survey mo is nakafocus sa ilang subjects lang. Okay, like, kunwari, PE. How effective is the teaching methodology of the subject PE kapag online? Okay, maraming nagtanong yan dati. Paano kaya yung PE na online? Magsasayaw-sayaw kami doon sa magsasayaw-sayaw kami doon sa camera or what? Mga ganun-ganun na sila, di ba? Okay. Pwede siguro mag-interview ka, oo, may mga sagot sila, pero tatanungin mo sila, may PE ka bang subject? Wala. Siyempre, bias yun. Hindi yun pwede na isama. So, may mga iba rin naman na, bakit may PE ka ba? Oo, na-experience ko to, kaya alam kong isasagot ko dito. Okay, yan. Pwede ka sa sample. Ito, kukunin ko tong itong response nitong taong to, at gagamitin ko siya as sample kasi relevant naman talaga yung kanyang kinabibilangan. Okay. So, that is the reason kung bakit hinihiwalay natin yung sample and population. Hindi trip-trip lang. Okay. So, saan ba ginagamit din ang descriptive? Okay. Example na lang natin, guys. Meron tayong 13 students sa dalawang klase. Titingnan natin kung sino ang mas matalino daw. Okay. Dito sa ating screen, ayan, we have an illustration of the IQ level of 13 students, magkaibang 13 students sa dalawang klase. Okay, so makikita natin sa class A that we have may mga IQ tayo na 102, 128, 131, 98, 140, tataas ng mga iba, di ba? Okay. Pero doon naman sa class B, meron din naman tayong mga ganun, 127, 131, okay? Lumalagpas pa nga minsan doon sa mga 102, ganun. Okay, may mga mabababa rin sila, but nakaka-cope up naman sa mga iba pang mas matataas. Like, kunwari, ito, meron silang 162 ang IQ niya doon sa class B. While ang nasa class A, ang pinakamataas lang nila is 131, ay 140, ayan pala, oh. Yan, mas mataas yung IQ nung nandoon sa class B. Okay. So kapag ganito kasi ang tinitignan natin, para nating pino-point out na baka mas matalino yung mga nasa class B kasi meron silang kaklase na sobrang taas ng IQ. Okay? But if we will be
summarizing this. Okay, sabi nga natin kapag nag-descriptive statistics tayo, sinasummarize natin yan. We'll be looking for the mean or the average of these numbers that we have. Okay, tingnan natin kung sino bang mas matalino. Siguro kung klase A ang sagot ninyo, dahil sabi ninyo, mas marami ang nakawa 100 sa class A. While on class B naman, medyo kaunti ang nasa 100 pero meron silang 162. Okay, tingnan natin ang average nila. Ayan. Okay, so the average IQ for the class A is 110.54, while on the class B is 110.23. So roughly the same, but sa ano natin, descriptive statistics, yung point na yan ang tumutulong sa atin na mag-identify kung alin ba talaga ang ating gustong palabasin na conclusion doon sa problem natin. So, yan. Mas matalino ang class A kahit na wala silang kaklase na ganun sa 160 ang kanyang IQ. Bakit? Siyempre, average IQ ng buong klase is matataas nga talaga. Okay. While on the class B, few students ang mas lamang compared sa class A. Okay. So yan. With the summary of this descriptive statistics, it is much easier to answer the question itself. Okay? Kasi kung hindi natin yan i-summarize, okay, imagine nyo na lang kung hindi yung 13 students, 100 students, titignan mo isa-isa, hindi mo i-compute, mahirap mag-identify. Yan. Just like how they come up with polls or yung mga survey minsan, okay, kailangan nilang i-summarize yun. And iwan ko lang kung nakapapanood na kayo ng mga TV shows, like yung mga Family Feud or yung bigyan mo ako ng bagay na something tapos nag-interview kami ng ganitong tao, ang sagot nila, ito, tignan natin kung gaano karami. Okay. Descriptive statistics yun actually. Okay. So, when it comes to this descriptive statistics, meron tayong dalawang way on how we classify this data. Okay? We can organize them or we can just summarize them. Okay? When it comes to organization of data, we'll be using tables and graph. Okay? So, yung tables and graph na yan is mostly naka-graphical form siya. Okay? So, in tables, they are in frequency distributions. In naka-average na sila agad or by means of yung gaano kadalas. Okay? So, sa tables, medyo maaksaya lang siya ng space dahil syempre, respondent 1. Ang answer niya ito sa question 1, answer niya sa question 2, answer niya sa question 3. Very detailed, but that is actually important pa rin kasi evidence yun eh. Okay? We can also organize the data by means of graph. Okay? Sometimes we see things na pinoproject sa descriptive statistics by means of bar chart or yung stem and leaf plot or yung parang kung ewan ko lang kung kung familiar kayo. Meron din tayo ng mga graph kung mahilig kayo sa Mobile Legends. Ayan. Meron kayo nung doon yung graph na parang polygon, 'di ba? Kung gaano ka kadalas mag-push, gaano ka kadalas mag-farm, gaano ka kadalas, hindi ko alam kung ano yung mga ibang doon mga skills, okay? Skill bang mamatay doon? Pero hindi ko na maalala kasi yung mga iba. Okay? But that is still a way on how they organize the data. Okay? Okay. Let's say doon sa Mobile Legends, hindi ako masyadong naglalaro ng Mobile Legends, guys, pero may mga times na like kunwari yung characteristic ng player na yun, lagi siyang sumusugod. Ayan. So, sa pagpupush, siguro, na ko-compute nila kung gaano kadalas. And then, papalabasin na lang doon sa graph na, okay, lagi itong nagpupush.
Okay, meron din naman yung mga walang pakialam, ganun, or teamwork ang ano nila. So, siguro, dun din nila i-project kung gaano kakadalas makipag work as a team, as part of the team or not. Okay. So, yan, frequency polygon din naman yung mga ganon. Okay. But when it comes to summarizing data, ayan, sabi nga natin, itong organizing data, medyo marami-raming pinoproject na number, and so on, but that is an evidence. While on summarizing data, we have the central tendency tapos variation. Okay. So, when it comes to central tendency, central ka or yung gitna, okay, or groups or middle values, we can use mean, median, and mode. Okay. So, ito kino-compute natin to based on the number of responses or numbers na nakukolect natin and then the frequency of those answers. Okay. So, didiscuss natin yan isa-isa later on. Okay. Meron din tayo nung kung hindi man nasa pinapagitnaan ng mga answers, meron din tayo ng variation or yung tinatawag na summary of differences within the groups. Okay. Ginagamit namin ito kapag, kunwari, marami daw pumasa sa exam. Okay. Tapos, tinignan namin yung mga answers nila, halos pare-parehas. Okay? So, the variation is very minimal. Diba? Wrong nung isa, wrong din nung kabila. Okay? Check nung isa, check niya rin. Nag-erase na yung isa ng answer, ganun din sa katabi niya. Nag-erase din, tapos ganun din yung answer. Okay? Ewan ko lang kung natatamaan kayo. But sometimes, ginagawa nila yon. They check the variation. Kasi maaaring parehas ang score, pero magkaiba ang mga na-check at narongan na answers. Okay? Parehas ang rating, pero iba ang, kunwari, nag-rate sila ng, ng restaurant, food, service, at saka ambience. Yan. Maaaring ang ang average rating nung customer 1 is 4, customer 2 is 4, pero magkaiba sila ng rating in each item doon sa pag measure nila ng restaurant, 'di ba? Maaring yung isa nagustuhan niya yung food, pero yung isa hindi. Yung isa nagustuhan niya yung ambience, yung isa hindi. Okay? Yung isa ayaw niya yung service, pero yung isa mas okay ito, sabi niya. Okay? Pero it came to the point that on the central tendency, parehas lang sila. Magkakaiba nga lang yung mga sagot nila. Okay? So, umpisahan natin siguro ang isang way on how we summarize the data, yung central tendency method, yung mean. Okay. Alam naman natin that mean is laging naririnig yan na term sa statistics. Okay. So, this is commonly called as the average. Okay. So, all you have to do is to add up the values for each case and divide by the total number of case. Okay, so dito nakikita natin ang isang computation, okay, y bar or minsan y tapos may horizontal bar sa taas, okay? Okay? Ang ibig sabihin nun, the mean of y. Okay, minsan z or kung ano man yung trip nilang yung symbol, okay? So, pwedeng symbol man 'yan, minsan may mga ibang letter or what, okay? But that is just yung representation of your variable. Mamaya kikita natin 'yan. So this is the yung equation ng mean, okay? So your first response plus the corresponding response pa doon sa hanggang sa pinakahuli, yung yn, sabi niya, yan yung the number of the cases or number of the response that you have divided by the number of items doon sa inyong nakolektang data. Okay? Or minsan din naman kapag gusto nating i-shortcut ito, meron tayo noong symbol na nilalagay dito. Or itong parang baliktad na e. Okay? Ang meaning niyan, sigma. Okay? Sigma is the Greek word for sum or add. Okay? So, sum of all the cases that we have, okay,
ng y divided by dy. That is the mean of y. Okay. So, ano ba yung ano ito? Okay. Tignan natin itong ayan, in-explain ko na pala. Okay. So, y bar is equals to the number of each case. Okay. Ina-add lang natin. Divided by the total number, diba? Okay. So, yung y, sabi ko nga, pwedeng mabago yan. Could be X or Q or pwedeng symbol lang or even a word. Okay. Such glitter or what. Ayan. Yung bar naman is the line over the symbol. So, sinusulatan nila to minsan. Kunwari, ACC 3B. Yan. Tapos, meron silang bar doon sa taas. Okay. So, that means, this is the mean of the response of ACC 3B. Ganon ang pagbasa doon. Okay. So, I hope malinaw na tayo dito sa ating mean. Okay? So, let's try to use this mean doon sa example natin kanina. Yung class A tapos class B. Okay? So, sa class A, 13 students tapos class B, 13 students din. Okay? So, let's see. Okay? Sigma of y or yung ating variable, okay? The total number or total na scores, diba? Okay, pwedeng ganun. Okay, divided by the number of all of these, 13. Okay, so meron tayong sigma of y is equivalent to 1,437 divided by 13. You'll have a mean of this class A of 110.54. Okay, while on class B, syempre ganun din naman. Okay, sigma or the sum of all of your variables in class B divided by 13 din, doon natin na-compute yun yung kanina, yung average, yung mean. Okay. So, the mean is actually the balance point, okay, ng lahat. Okay. So, each person, okay, example na lang natin is ito. Okay. Each person's score is like 1 pound placed on the scores positions on a seesaw. Okay. Kunwari, meron tayong answer dito like may sagot siya na 93, then 106, tapos may 131. Ang balance point nila is yung nasa 110, diba? Okay. So, meron tayo na kumbaga, pinapaginaan lagi. Okay. Saan ba ito nakikita? Itong mga mean na to. Okay. Sa mga sa mga quiz ninyo or yung mga exams ninyo, may part doon na halos lahat ng scores ninyo is nagmi-meet sa gitna. Okay? Kunwari, yung inyong nakaraang exam, okay, ang inyong mga score is nagmi-meet lang sa around 5 to 10. 5 to 10 scores out of 100. Okay, so yung mean ninyo, of course, nasa gitna ng 5 and 10. Okay, maaaring lahat, mostly 5, mga ganon. But, 5 point something yung mga ganon. Kasi kukunti lang nakakuha ng 10 sa inyo eh. Okay. Ayan. So, means can be badly affected by outliers data points with extreme values unlike the rest. Okay. So, for example na lang po natin dito. Ayan. Kunwari, meron daw tayo. Hindi US. Kunwari, Filipino or Philippines. Yan. Tapos, i-compare natin sa income ni Bill Gates or kung sino ang pinakamayaman. Kunwari, si Elon Musk. Ayan. Most of us, marami nandito. Nagkumpulan tayo. Ang dami-dami natin dito. Yan. Yung sahod natin or yung income natin nandyan. Pero yung ibang tao nandun sa bandang huli. But the mean or average income of all of the people is mostly nandun pa rin sa part natin. Okay? Hindi nandoon sa pinakamalaki na sagot. Yan. So, that is the mean, guys. Okay? So, outliers can make a bad measure, sabi nga natin, of central tendency or common experience. Okay? Let me give you an example on this one here. Okay? Hanap lang ako ng isang quiz. Okay? Let's say, meron tayong quiz sa sa isang subject like, ito na lang, GE Elect. Okay.
Ayan. Let me just share this screen sa inyong Okay. So, ayan. Meron tayong 20 points na quiz. Ayan. Sa 20 points na quiz na to, meron tayo noong mga answer na nakakuha. May isang nakakuha ng 4, may 4 na nakakuha ng 5, and so on. But, we have a meeting point here na halos marami sila ay nakakuha ng ganong score. So, the average of this data that we have is 10.09. Bakit 09? Kasi siguro, ito, medyo magkalapit na sila. Ayan. Nandito na. Or, nandito na part pala. Ayan. Diyan sa. Ayan. Part na yan. Okay. So, that is the average. Okay. Meron din tayo nung tinatawag na median. Okay. So, i-discuss natin itong median. Nasaan na yung median? Ayan. So, median is the middle value when a variable's values are ranked in order. Okay. The point that divides a distribution into two halves. Okay. When data are listed in order, the median is the point at which 50% of the case are above and 50% below it. Meaning, nasa gitna lang siya. Hindi siya kabilang sa first 50%, hindi rin siya kabilang doon sa second na na 50%. So, doon sa ating example kanina, tignan natin kung saan ang median ng class A. Okay. Sabi dito, rank in order, meaning from lowest to highest. Okay. Yan. So, class A, meron silang mga IQ score na nirank natin from lowest to highest. Ngayon, ang median dito will be the 109. Bakit? Kasi ang ating number of case is na 13, di ba? Okay. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, meron din tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is the first 50% and then the second 50%. Pero ito, hindi nabibilang doon sa dalawang yon. Okay. That is the median. 6 cases above, 6 below. Okay. Pero what if inalis daw nila yung nandun sa taas? Of course, that is an even number. So, paano yun, sir? Alangan naman na yung pang 6, yun yung magiging median. Okay. Sabi nga natin, the median is the 50% lagi. Hindi pwedeng mag-fix ka dahil malapit dito yung 50%. Okay. Let's say that inalis natin yung 89. Okay. So, once na inalis natin yung 89, okay, we'll have a new median here. Okay. Doon tayo papagina sa 109 tapos 110. Bakit? Kasi umpisahan natin dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Of course, yung number 6 at saka 7, nandyan yung gitna. Okay. So, yung gitna nito, 109 tapos 110. Paano i-compute yun? Siyempre, pag-add lang natin, divided by the two number, we'll have our median. 6 cases above or 6 below, or in this case, we have yung natirang mga number. 6 cases pa rin yan. 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. Pero hindi na-identify dito kahit hindi nakasulat yung median natin. Okay. So, pagdating naman sa sa measurement in graphical form, kung kanina si mean is nawawala yung natin, yung outline, apektado tayo ng outliner. Ang median is ginagamit siya para malaman kung meron tayong skewed or symmetric na mean at saka median. Okay. So, paano ba yung skewed at saka symmetric? Okay. Let's say ito. Okay. So, the median is unaffected by outliners, making it a better measure of central tendency, better describing the typical person than the mean when data are skewed. Okay. So, paano ba malaman kung symmetrical or skewed ang ating data? Okay. If the recorded values for a variable form
A symmetric distribution, the median and mean are identical. Yung nasa gitna, yun din ang mean natin. Okay? So, yung mostly na answer nila, at saka yung mostly or napaginaan na mga scores, okay? Kung parehas or halos nandoon na, okay, sa point na equal na sila, then that is symmetric. But kung may difference man, let's say ito, meron tayong mga answers, okay? Let's say mababa daw yung mga scores ng estudyante, tapos kakaunti daw yung nakakuha ng matataas na score. Okay? So the median, most ng mga scores nila is nandito sa point na to. Okay? But the scores, kung in-order natin sila at saka tinignan natin kung saan ang bandang gitna at lumabas ang median nandun din or nasa ibang place, then that is skewed na distribution. Okay? So, I hope malinaw tayo dun sa median. Okay? So, the middle score or measurement in a set of rank scores or measurements is the nadalawa pala to. Sorry. Yan. Punta naman tayo doon sa tinatawag na kung meron tayong mean, meron tayong median, meron din tayong tinatawag na mode. Okay? Ano ba ang mode? Okay. Mode is the most common data point. Okay? And this ang most common data point is yung mostly answer nila or yung nakukuha natin na data from our population or sample. Okay. Example na lang natin yung kanina. The combined IQ of classes A and B. Ayan. So, kinumbine natin, inarrange na rin natin sila into yung lowest to highest number or value. Okay? And then nakita natin that we have a multiple cases na pare-parehas. Okay? Makikita natin dito that 109, okay, is tatlo. So that is a mode. Yan. Pwede rin tayo magkaroon ng mas maraming mode. Okay? Let's say meron tayong alisin natin itong 109 kunwari. Ano yung mga iba pang mode na makikita natin dito? Okay. Kung sakaling may kaparehas, like ito, 93 and then 93, tapos may 131, pwedeng magkaroon ng dalawang mode. Okay. Pero kung ano ang pinaka mataas na halos na pare-parehas, then that is the mode. Okay. Kung dito meron tayong parehas na dalawa, ang pinili pa rin natin na mode is yung pinakamarami na pare-parehas. Okay. So, it may not be the center of distribution, but that will determine kung ano yung most na answer nila. Okay. Saan ito mostly ginagamit? Kapag meron tayong mga survey on the responses of our population na gusto nating malaman na laging ganun nga ang experience nila. Okay? Let's say, nagustuhan mo ba yung ice cream? Ayan. May iba, yes. Okay, mostly yes. Ganto. Tapos yung may iba rin naman, hindi. Okay? So, titingnan naman natin ngayon kung ilan ang nag-yes, ilan ang nag-no. Pwedeng ganon. Okay? So, kapag meron tayong dalawang mode, okay, nagkaparehas daw, okay, ng mga value, ang tawag natin doon is bimodal. Okay? So, yan. This data distribution on the right is bimodal. Okay, makikita natin that we have here isang parehas, tapos meron din sa bandang huli parehas din, tulad nung kanina yung example natin, yung 93 tapos yung 131. Okay, so yung ganun na na dalawang parehas, ang tawag doon is bimodal. Okay. When it comes to data analysis, okay, titignan naman natin kung symmetric or skewed, okay, by means of mean, median, and mode. Okay, it may give you the most likely experience rather than typical or central experience. Most likely meaning laging
present. Yan. In symmetrical distributions, the mean, median, and mode are the same. Okay. Almost the same lahat. Na halos lahat ng answer pare-paras, lahat ng responses pare-paras, lahat ng mga sagot nila ay hindi magkakaiba, mga ganon. That is symmetric, oo. Okay. While skewed naman po siya kapag sakali man po na nagkakaiba-iba ang ating location or value ng mean, median, and mode. Let's say, eto, meron tayo ulit another example ng ating mga quizzes. Okay? Let me just look for another example of ayan, tignan natin dito. Okay. So yan, we have here skewed siya. Bakit? Kasi syempre hindi pare-parehas eh. Okay? The average is nasa 56.47 ang scores nila. Pero meron tayong highest score of 63. Okay? Pero yun yung natin, highest point natin. The median is nasa 60, nandito na part. So, nasa ibang location yung ating average doon sa highest point and then the average na mga answer nila. Okay, bakit nandito yung mean, sir? Hindi nandun sa pinakataas. Kasi maraming nagsagot dito. Well, on this part is kakaunti na lang nakakuha. Okay? So, maraming nandito sa mababang score, kaunti na lang yung nasa taas. Okay? So, kung i-arrange natin ito guys, meron tayong iba't ibang mode. Okay? Alin dito yung parehas na pinakamataas? We have here, ito. Maaring ito, 57, 58. Yan, 58 siguro. Yan, meron din tayong part na kung saan nagkakaparehas na rin sila. So, iba yung location ng mean, iba yung location ng median, at iba rin ang location ng mode. Ang tawag natin sa mga ganong klaseng data analysis is skewed data. Okay? So, I hope you learned something po dito sa ating discussion about the descriptive statistics when it comes to the central tendency of summarizing data using mean, median, and mode. Okay? So, susunod na ating magiging topic is all about the variation itself. Magko-compute naman po tayo ng tinatawag na range, interquartile range, the variance, at saka yung standard deviation na part. Okay? So, madali lang naman itong mean, median, and mode. Mean is average, median is kung alin ang 50%, okay, on the part of the 50%, and then the mode is the most common answer. Kaya nga tinawag siya as central tendency. Kasi mostly, ang tinitingnan lang natin dito is man nasa gitna. Okay? So, by next meeting, ito naman pong variation na part ang ating topic. So, again, thank you for the time guys, and I hope you learned something from our discussion. Again, have a nice day.